ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapanood ninyo na yon ay ang pagpuna ni Brother Eli Soriano sa mga aral ng Seventh-day Adventist. Halina at atin ang panoorin. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli sa tulong ng Diyos at sa kapahintulutan ng makapangyarihan sa lahat, sumasaimpapawid ang palatuntunang ang dating daan. At gaya po ng dati, kami malugod na nag-aanyaya sa inyo sa susunod na oras ng ating pong pagsasaliksik ng mga mahahalagang bagay na may kinalamnan sa ating kaluluwa. Ang palatuntunang ito ay nagsisikap na sa tulong ng Diyos ay maging kasangkapang tagapagtuwid ng mga maling pananampalataya na lumalaganap sa ating panahon. Tayo po ay hindi nagkakaila. Pinupunan natin ang iba't ibang mga kamalian sa pananampalataya upang ang mga taong naliligaw ng landas ay muling mabalik sa landas ng katotohanan na ibig ng Diyos na malakaran ng ating mga pagkatao. Samantala, atin pong ipagpapatuloy ang pagtalakay natin dito sa ating tinatapik pa ring mangangaral kasi for some time now, siguro mga 6 months na tayo ngayon, na ang ating pong laging topic ay ukol sa mangangaral para ang ating mga kababayan na inaakay ng iba-ibang klase ng mangangaral sa ating panahon, mabuksan ang kanilang mga kaisipan sa pagkilala nila sa mangangaral na kanilang sinasamahan. At nitong nakakaraang mga 3 linggo, ating tinatalaka yung mangangaral na babae na namumuno sa relihiyon. Yung namumuno. Napag-aralan natin, hindi naman masamang ang babae magsalita mangaral. Ang masama para sa Biblia, unang Timoteo 2:11 hanggang 12, ang masama ay yung ang babae ang puno mismo sa relihiyon. Pero kung halimbawa ang namumuno ay lalaki, ang babae katulong sa pangangaral, yun po'y ayon sa sinasabi ng Biblia, hindi naman yun mali dun sa tunay na relihiyong nasa Biblia. Ngayon, pag ang isa hong relihiyon, babae mismo ang namumuno, nagtuturo, yan po hindi sa Diyos, sapagkat ay direktong lumalabag sa sinasabi ng banal na kasulatan. At ibig ko pong basahin ng talatang ibinigay ko sa inyo dito sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11, ganito ating mababasa mga kababayan. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop, ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik, sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang saka si Eva. Ito po'y maliwanag na katwirang sinasabi ng apostol na si Pablo na hindi niya ipinahihintulot ang wika na ang babae magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Anong dahil? Anong dahil? Sapagkat si Adam ang wika, ang unang nilalang at saka si Eva. At ang lalaki, si Adam ay hindi nadaya
kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Yan po ang ating nabasa. Kaya, ang aking pangako sa inyo, aalamin natin yung mga relihiyon at mga iglesyang ang namumuno ay babae. Ang nagtuturo ay babae, para kayo mayroong guide sa pagkilala sa mga relihiyong inyong sasaniban o sasamahan. Kahit na hindi kayo sa amin sumama, mga kababayan, kaligayahan na ng aking kalooban na at least makilala nyo yung mali para mabawasan ng puwersa yung mali at ang makapamayani sa ating mundo'y yung tama. Kasi po, pag wala ng kikibo at pupuna sa mga kamalian sa relihiyon, tuloy-tuloy na lang na madadaya ang ating mga kababayan. Gaya ng nangyari sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Dinatnan po niya ang Israel na nasa ilalim ng panluloko, pandaraya ng mga iskrib at mga fariseo na nagpapakunwaring mga mangangaral ng Diyos. Kaya ang kanya pong ministry, inihayag niya yung mga maling ginagawa nitong mga dinatnan niyang mangangaral para ang tao ay maialis yung mga sumasampalataya sa kanya sa kamalian. Ngayon po ay akin pong napili na unahin nating pag-aralan ang isang relihiyong tanyag na pinangunahan at pinamunuan ng isang babae. Ito'y ang Seventh-day Adventist Church. Ito pong Seventh-day Adventist Church ay ipinundar o itinayo ni Ginang Ellen Goldwhite, lalong kilala sa tawag na Ellen G. White. Ito pong si Ellen G. White ang kinikilala nilang founder, kinikilala pa nilang puwersa sa pagkakatatag ng kanilang relihiyon, at higit sa lahat ito pa ang kanilang propeta na sinusunod sa buong panahon ng Seventh-day Adventist Church. Meron ba tayong pruweba sa ating sinasabi na si Ginang Ellen G. White ang kinikilala nilang nagtayo ng kanilang relihiyon? Dito po sa isang talata o sa isang pahina ng kanilang libro, at ito po'y Seventh-day Adventists Believe, a Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines of the Seventh-day Adventist Church. Ang sinasabi nila kung sino ang nagtayo nito, eto po, sa pahina 226, ganito ang ating mababasa sa kanilang aklat. Hindi ho paninira ito, mga kababayan. Inuulit ko, wala tayong anuman laban sa mga Sabadista. Meron po akong mga kaibigan Sabadista. At sila na may kung pag-uusap ay panlaman ay mababait naman sila. Mas mababait naman sila kaysa dun sa ibang maliring iglesia dyan sa tabi-tabi riyan. Ngayon, itong mga Sabadistang ito, ang hindi nalalaman ng kanilang mga miyembrong ordinaryong miyembro dito sa Pilipinas, itong sinasabi ng kanilang aklat. Ito ho, ating mababasa sa pahina 224 ng kanilang 27 Fundamental Doctrines. Dito po sa bandang ibaba, ganito ang nakasulat. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Ayan. Napansin nyo, ang kanilang claim na inaamin ng kanilang libro, Ellen G. White is one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. By implication, makikita ninyo na lumalabas maraming founders itong Seventh-day Adventist Church. And one of the founders of the Seventh-day Adventist Church is Mrs. Ellen G. White. Ngayon, what kind of a founder is Mrs. Ellen G. White? Being one of the founders, how influential is Mrs. Ellen G. White to the founding of the Seventh-day Adventist Church? Ito po. Her influence shaped the Seventh-day Adventist Church
more than any other factor except the Holy Bible. Ito po, inaamin ng kanilang aklat na ang influensya raw ni Mrs. Ellen G. White ay siyang humugis sa pagkakatatag ng Seventh-day Adventist Church o yung Iglesia Sabadista more than any other factor except the Bible. Napakalakas po pala ng impluensya ni Mrs. Ellen G. White sa pagkakatatag ng iglesia nila. Ano ang tawag ng kanyang mga kasama sa kanilang iglesia? Itaas po natin. Sa influence of her ministry, more than a century has passed since Ellen G. White received the prophetic gift. Her church, pansinin nyo, her church. Yan pala bagay tama ito, no, kapatid na Luz. Siyempre, sila nagtatag, kanila yon. Kaya ang tawag, her church and the lives of those who have heeded her counsels reveal the impact of her life and messages. Ngayon, ang kanya ikang iglesia at ang buhay ng mga taong duminig sa kanyang mga payo ay nagpapatunay o naghahayag ng impact o ng kapangyarihan ng kanyang buhay at ng kanyang mga mensahe. Talagang malaki ang tiwala nila kay Ellen White. Ano? Bakit? Biro mo, tinatawag nila yung Iglesia Sabadista, her church. Iglesia ni Ellen G. White. Bagay tama yun sa Biblia. Siyempre, kung sino yung nagtayo, kanya yung iglesia na itinayo. Kaya, itong Iglesia Adventista po, hindi sa Diyos ito, mga kababayan. Ito po'y itinayo ng tao at ang may-ari nito yung mga tao rin. At ang isa sa unang-unang may-ari nito ay si Ellen G. White. Kaya ang tawag ng kanilang libro, Her Church. Ngayon, titignan natin sa Biblia. May karapatan ba ang tao na magtayo ng iglesia, mababae o malalaki man? Pakinggan nyo sa isang talata ng awit, sa 127.1, merong ganitong pangungusapang kasulatan at akin pong babasahin, mga kababayan. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisibgawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Pansin ninyo ang pangungusap na ito, mga kababayan. Ang sabi po ng Biblia, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Sa makatwid, yung pagtatayo ng bahay, ang Diyos lamang ang may karapatang magtayo nito. Alin bahay ito? Kasi yung ordinaryong bahay, abay, naitatayo ng tao yan. Yang mga bahay, kahit na kubo, kahit na mansyon, kahit na kondominium, kahit anong klaseng bahay na tinitirhan ng tao, kaya pong itayo yan ng tao. Kaya nung sabihin dito sa awit na malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo, anong klaseng bahay ito? Ito ba'y bahay na ordinaryong bahay? Sapagkat yung ordinaryong bahay po na itatayo yun ng tao. Aling bahay ito na walang may karapatang magtayo kundi ang Panginoon? Pakinggan nyo ang interpretasyon ng Biblia sa unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ano po ang bahay na tinutukoy sa Biblia na Diyos lamang ang may karapatang magtayo? Yung bahay ng Diyos. Ano po ang kahulugan ng bahay ng Diyos sa Biblia? Sa Biblia po ang bahay ng Diyos, yan ang iglesia ng Diyos. Kaya pag ang pag-uusap ay iglesia, mga kababayan,
walang karapatan ng sino man tao na magtayo ng iglesia. Dito po sa ating panahon, hindi nila masyadong pinag-uukulan ng pansin ito. Umaamin ng mga iba-ibang iglesia na sila'y itinayo ng tao. Kagaya nga ng Seventh-day Adventist Church, mismong sa kanilang libro, inaamin nilang ang iglesia nila itinayo ni Ellen G. White at ng kanyang mga kasama. Paano mo ngayong sasabihin itong Sabadista'y iglesyang tunay na sa Diyos? Tiyak na hindi sa Diyos ito sapagkat ito itinayo ng tao. One of the founders, tingnan nyo uli sa inyong mga TV screens, Mrs. Ellen G. White is one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Pag sinabi pong founders, tagapagtatag, tagapagtayo. Kaya ang iglesyang kailanman itinatag ng tao, kailanman hindi pwedeng sa Diyos. Ito pa isang itinatag ng tao. Tingnan ninyo, dito po sa isang maliit na pampleto na atin pong nahingi, meron pa ritong isang founder Pakinggan nyo ito. Dito po sa kanilang libro, eto po't babasahin ko na ng buo. Reverend Lenny Villanueva Buan is the pastor of faith in Christ Church in Los Angeles, California. She is a political science graduate in the University of the Philippines and a former activist professor in Philippine College of Commerce, Araneta University and other colleges. She was instrumented by God in the conversion of her brother, Reverend Eddie Villanueva, a former radical activist, atheist, now the pastor and president of Jesus is Lord Fellowship, considered as the largest church in the Philippines today. Scores of people have been delivered from habits, vices, and alcoholism in her ministry through the mighty anointing of the Holy Spirit. She emphatically emphasizes healing by the Word of God and by the actual process of deliverance. Ito po, isa sa mga iglesia na ang nangunguna ay babae, ang namumuno ay babae, ay yung iglesia ni Cristo sa Los Angeles, California, at yan po ay pinangungunahan nung kapatid ni Ginoong Eddie Villanueva na siya namang namumuno rito sa ating bansa doon sa tinatawag na ano ba yon, yung Jesus is Lord Fellowship, yung mga JIL people, yun pinangungunahan ni Ginoong Eddie Villanueva. Yung kanya palang kapatid, yan naman ang pastor in faith. Pastor of faith. Yan, siya ang taga-akay sa pananampalataya nung mga iglesia raw ni Cristo doon sa Los Angeles, California. Ayan. Kaya ito pong iglesyang ito, ang namumuno doon sa iglesia ni Cristo sa Los Angeles, California, si Ginang Reverendo. Ano ba ito? Reverendo ba ito? Babae kasi, Reverenda kaya? Reverendo Lenny Villanueva Buan. Tingnan nyo sa yung mga TV screens. Lenny Villanueva Buan is the pastor of faith. Siya raw ang pastor ng pananampalataya. Sa bagay, sa tunay na iglesia ang pastor ng pananampalataya si Kristo. Pakinggan nyo. Pinalitan niya lumalabas kasi kanila namang iglesia yun Sila nagtayo nun. Ito, pakinggan nyo kung sino ang pastor sa pananampalataya sa tunay na iglesia. Minsan yung ibang mga tao inaagawan si Kristo ng ng kanyang karapatan Ito na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo.
Ayon, ito ang tinutukoy po si Kristo. Sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw, datapwat ngayon ay nangagbalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Sino po ang tinutukoy dito ni San Pedro na pastor at obispo ng kaluluwa ng pananampalataya ng tao? Walang iba kundi si Kristo, na siyang nagdala ng ating mga kasalanan sa ibabaw ng kahoy sa krus. Nakalulungkot na sabihin, may mga umaagaw na sa karapatan ng ating Panginoong Hesukristo bilang pastor ng kaluluwa at ng pananampalataya. Kaya, yun yung mga iglesyang itinayo ng tao, mga kababayan, hindi ho sa Diyos yan Natural, makikita mo, mali ang pananampalataya niyan. Mali ang aral na itinuturo niyan. Ayan. Kasi bawal sa tao magtayo ng iglesia kaso ba naman itong si Ellen G. White nagtayo. At pati itong si Ginang Buwan, siya rin pala ang pastor ng pananampalataya doon sa Iglesia ni Cristo sa Los Angeles, California. Ngayon, hindi lang po yan. Meron pa ibang mga nagtayo ng iglesia nila, kagaya ng Iglesia ni Cristo ni Ginoong Felix Manalo. Tingnan ninyo ang kanilang rehistro at inaamin nila rito na si Ginoong Manalo at ang kanyang mga kasamahan ang nagtayo ng kanilang iglesia. Ayon sa kanilang rehistro, that the founders of this society are the following: Felix Manalo, residing in etc. 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 Tingnan nyo sa inyong mga TV screens. The founders of this association, organization, or society, ang nagpundar, nagtatag, nagtayo ay ang mga sumusunod, si Ginoong Manalo, si Ginot Ganire, etc. etc. Kayo na po ang bumasa sa inyong mga TV screens. Kaya itong Iglesia ni Cristo na natatag dito sa Pilipinas, ang nagtayo rin tao, mga kababayan. Samantalang inuulit ko ang sabi ng Biblia, malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Ang bahay na tinutukoy na ang Panginoon lamang ang may karapatang magtayo, walang iba kundi ang Iglesia. Unang Timoteo 3:15. Iglesia, ang bahay ng Diyos, ang Iglesia ng Diyos. Kaya po, pagdadating na sa iglesia, walang karapatang ang tao'y magtayo ng kanyang sariling iglesia. Ang ating puntungkulin sa ating panahon, hindi tayo magtatayo ng iglesia, kundi aanib tayo, sasanib tayo, doon sa iglesyang naitayo na ng una. Pakinggan nyo. Dito sa isang talata ng aklat ng Efeso, Kapitulo 3, at versikulo 6, ganito po ang sinasabi ng kasulatan. Na ang mga hentil, ayan, yung po salitang hentil, yun ay labas sa Israel. Labas dun sa mga unang lingkod ng Diyos. Kaya po tayong mga Pilipino, klasifikado tayo, ayon sa Biblia, kabilang tayo sa mga hentil. Ngayon, yung mga hentil ang wika, ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan. Tayo pong mga hentil, kumbaga meron pong katawan, sasangkap na lang tayo ron. Hindi tayo gagawa ng sariling katawan. Ang sabi sa Biblia, ang mga hentil tagapagmana, kasangkap ng katawan. Bago po natin ituloy ang talata, kunin muna natin ang kahulugan ng katawan na sasangkapan ng mga hentil na kagaya natin. Dito po sa Colosas 1:18. At siya, si Kristo po ang tinutukoy. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Alin po yung katawan na sinasabi sa Biblia? Yun ang iglesia. Ang mga hintil na kagaya natin, hindi tayo dapat magtayo ng iglesia. Hindi tayo dapat magtayo ng sariling iglesia. Ang sabi sa Biblia, ang mga hintil, mga tagapagmana. Meron tayong karapatang magmana ng buhay na walang hanggan. Paano tayo magmamana? Magiging kasangkap tayo ng katawan o ng iglesia.
Kaya may iglesia na, may katawan na, sasangkap na lang tayo dun sa katawan o iglesia. Kumbaga may bahay na, hindi na tayo magtatayo ng bahay, papasok na lang tayo at maninirahan dun sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Ganun po ang ibig sabihin ng talatang ating binabasa, mga kababayan, na ang sabi, ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan o ng iglesia at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya sa pamamagitan ng nakasulat na aral ng Ebanghelyo, sasangkap tayo, aanib tayo sa iglesyang nasa Biblia, at yun po ang iglesia ng Diyos. Hindi tayo magtatayo ng sarili nating iglesia, gaya ng ginawa ni Ginoong Manalo, ni Ginang Buwan, at saka ni Ginang Ellen G. White, na nagtayo sila ng kanilang sariling iglesia. Marami pa pong iba na mga nagtayo ng sarili nilang iglesia, hindi pa po natang napapanahon ngayon na atin silang talakayin. Pero napakarami pong mga pampleto at mga aklat na naipon ko na nagpapatunay na yung kanilang mga iglesia ay tayo ng kanilang mga sarili. Kagaya halimbawa nung iglesia ni Ginoong Periol. Yung iglesia ni Ginoong Periol, yun po'y tayo ng kanyang sarili. Yun hong Periol, yun ho isang nagpapanggap na apostol na taga roon sa Marikina, doon sa Paliparan doon. Ewan ko kung ano pinalilipad doon, pero ang address Paliparan, Marikina Yun ho ang isa sa mga iglesyang itinayo ng sarili ng tao. Samantalang kung Biblia ang ating pag-uusapan, ang tao pala walang karapatang magtayo ng sariling iglesia. May iglesia na sa Biblia, sasangkap ka na lang doon, makikisama ka na lang doon, uugnay ka na lang doon, hindi ka magtatayo ng sarili mo. Sapagkat pag nagtayo ka, ano ang kahulugan nun? Pakinggan nyo, sa isang talata ng aklat ng mga taga-Roma, sa kapitulo 10 at versikulo 2 hanggang 3, ganito po ang pagtuturo kung ano ang kahulugan pag ang tao nagtayo ng sarili niyang iglesia. Ang sabi ganito, sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Nakita nyo? Yung palang nagtatayo ng sarili, yun ay kahulugan, hindi pagpapasakop sa katwiran. Paghiwalay sa katwiran, yung magtayo ka ng sarili mo. Yung sarili mo ang ipundar mo. Ang ipangaral mo, yung sarili mong naimbento, yun ay hindi pagpapasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya nga sabi ni San Pablo, sapagkat ang wika sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit nilang maitayo ang sariling kanila. Nagtayo sila ng sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Kaya itong iglesia ni Kristo ni Ginoong Manalo, na ayon sa rehistro itinayo ni Ginoong Manalo, bunga yan ng hindi pagpapasakop sa katwiran ng Diyos. Itong iglesia ni Ellen G. White na iglesia Sabadista, na ang tawag dyan na Iglesia Adventista del Septimo Dia, yan o itayo ng tao. Inaamin ng kanilang librong nagtayo niya na si Ellen G. White at ang kanyang mga kasama. Itong iglesia ni Cristo sa Los Angeles, California, na ang pastor of faith si Lenny Buwan, babae, yan po hindi rin sakop ng katwiran ng Diyos, mga kababayan ko na nakikinig ngayong hapon. Kaya, o ngayong araw na ito. Kaya tayo po dapat mag-iingat. Pagka ang isang iglesia, inaaminan nilang sila'y tayo ng tao, wag na kayong mangangahas, kumatok man lang sa pintuan ng kapilya ng ganyang mga iglesia sapagkat ililigaw po kayo. Kaya kita nyo,
Itong tayo ni Ellen G. White, sa pangalan pa lang, malina. Pangalan pa lang, pangalan pa lang, malina. Bakit? Eto, isang usapin nito sa pananampalataya. Yang pangalang itinatawag sa samahan, isa po yan sa doktrina sa Biblia. Yung pangalan. Akala nung iba, kahit ano gusto niyang itawag, pwede na. Agaya nung Rose of Sharon Fellowship. The Word of Truth Fellowship. Jesus is Lord Fellowship. Akala nung iba, kahit anong magustuhan niyang ipangalan, pwede na. Sa Biblia, hindi po ganon. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng unang Korinto, sa Kapitulo 4 at versikulo 6, ganito ating matutunghayan, mga kababayan. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Paano po ang pagkatuto sa pananampalataya na itinuturo ng kasulatan? Ang sabi ng mga apostol, sa amin, sa mga apostol, matuto kayo ang wika nila na huwag magsisihigit sa bagay na nangasusulat. Kaya, kung meron tayong matututunan by faith, hindi kailangang yung ating matututunan sa pananampalataya ay lagpas o labis o higit sa bagay na nakasulat. Ang lahat ng aral na nararapat matutunan ng tao, ipinasulat ng Diyos. Kaya, kailangan nakasulat. Yun hong Iglesia Adventista del Septimo Dia, kahit ho sa Henesis hanggang Apokalipsis, lalusin ninyong basahin. Wala ho kayong mababasang Iglesia Adventista del Septimo Dia, pangalan ng iglesia sa Diyos. Wala po. Ang sa Diyos po, ang nakalagay, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yun ang pangalang nababasa sa Biblia. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pakinggan nyo at babasahin natin. Dito sa unang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 14, ganito po ang nakasulat, mga kababayan. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Ngayon, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yun ho ang pangalang nakakapit sa iglesyang nasa Biblia. Tinatawag po yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tinatawag yung mga iglesia ng Diyos. Tinatawag iglesia ng Diyos na buhay. Yun po ang mga nakasulat sa Biblia. Pero, Jesus is Lord Fellowship, wala ho sa Biblia yon. Iglesia Adventista del Septimo Dia, wala ho sa Biblia yon. Kaya nga pangalan pa lang itong Sabadista, mali Paano aasahan mo tinayo ito ng tao? Ang sabi sa Biblia, yung nagtatayo ng sarili, hindi napapasakop yun sa katwiran ng Diyos. Kaya may katwiran ng Diyos, hiwalay sila. Bakit? Gusto nila, sarili nila ang kanilang gawin Pakinggan nyo. Dito sa isang talata ng banal na kasulatan, may mga taong yung sarili nila ang gusto nilang pairalit, hindi yung sa Diyos. Ito ang sabi. Sa 18:1 ng Kawikaan, ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. Ayun. Yun kang humihiwalay, humahanap yun ng sarili niyang nasa at nakikipagtalo siya laban sa lahat ng magaling na karunungan. Kaya po yung mga nagsihiwalay sa paraan ng Diyos, nagtayo ng kanilang sarili, yun nakikipagtalo sa karunungan ng Diyos yun Kaya yung mga iglesyang itinayo ng tao, ang pinaiiral sarili nila, yun ang dapat nating makita. Hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Pangalan pa lang ng iglesia, malina. Tanungin nyo sa mga Seventh-day Adventist. Yun bang pangalan nyo, Seventh-day Adventist? Nasa Biblia ba yun? Meron ba kayo maipakikitang kahit isang talata? Tandaan nyo, mga kababayan, ginagarantiya ko sa inyo. Pati liig ko, ginagarantiya ko. Papuputol ako ng lalamunan pag nakabasa sila ng Iglesia Adventista del Septimo Dia sa Biblia. Wala ho yan sa Biblia. Yung Jesus is Lord Fellowship, wala ho sa Biblia yon. Ang pangalan ho sa Biblia, Iglesia ng Diyos
Yun ang nakasulat sa Biblia. Pero Jesus is Lord Fellowship, wala ho sa Biblia yon. Imbento lang ng mga tao yon. Yung Rose of Sharon Fellowship, imbento lang yun. Word of Hope Fellowship, imbento lang yan. Yan hindi sumasang-ayon sa doktrina biblika. Sapagkat sa Biblia, ang doktrina, kailangan lahat ng ituturo mo, pati pangalan ng organisasyon, dapat nakasulat sa Biblia. Sabi ni San Pablo, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Kailangan lahat ng patuparin, gampanin at paniniwala, pampananampalataya nakasulat sa Biblia. O ngayon, may pruweba ba tayo mga kababayan na yung mga iglesyang yan hindi napapasakop sa katwiran ng Diyos? Yung mga iglesyang itinayo ng tao, hindi sakop ng katwiran ng Diyos? Dito lang sa Sabadista, napakarami nating pruweba na itong mga aral nila hindi talagang ganap na sa Diyos. Bakit? Yun lang pong abuluyan ng Sabadista, katakot-takot ng dami. Asan ba yung ebidensya natin? Ipakita nyo nga sa television, kapatid na direktor, na ito palang Sabadista, abay, 17 ang abuluyan. Biro nyo itong 17 abuluyan na to. Dahil katakot-takot na pahirap sa tao itong mga iglesyang iring nag-imbento ng kanilang sariling iglesia, nag-imbento rin ng sarili nilang abuluyan. Biro mo, may ikapuna, may church fund pa, may mission pa, may Dorcas pa, ha? Meron pang ikapitong Sabat, meron pang Sunday School, kung ano-ano pong abuluyan niyang naimbento nila na yan. Kagaya nung Huwebes ng Iglesia ni Ginoong Manalo, nasa Biblia ba yung Huwebes na abuluyan? At yung Santa Cenang abuluyan, nasa Biblia ba yan? Kahit anong pangangatwiran ng gawin yun, hindi nyo kayang palitawin yan. Si Kristo, nang mag-Santa Cena, ang tinawag yung kanyang 12 alagad. Bagaman marami ng miyembro nun, hindi tinawag ni Kristo yung miyembro para kasama niya sa Santa Cena. Ang kanyang tinawag yung 12 alagad, kasama niyang nag-Santa Cena, nagbanal na hapunan. O, kinolektahan ba ni Kristo ng abuloy? Wala. Hanggang matapos ang Santa Cena, wala pong abulo yan. Ito naman mga iglesia ni Kristo ni Ginoong Manalo, nung mag-Santa Cena si Ginoong Manalo, tinawag ang mga miyembro, pinag-abuloy. Wala sa Biblia yon. Sa Biblia, ang Santa Cena, walang abulo yan. Kaya kahit anong katwiran ng iglesia ni Manalo, di nyo kayang palitawing si Kristo nagkumuha ng abulo yan sa Santa Cena. O kaya kayo galit sa akin eh. Meron mga iglesia ni Kristo dyan, galit, huwag kayo magagalit. Hindi ako nakikipag-away sa inyo. Hindi. Gusto ko lang kayong mailigtas sa pandaraya, mga kababayan, sa pagkakamali. Sapagkat ang relihiyon nangangahulugan ng inyong kaluluwa. Hindi bali na yung pera nyo nadaya eh. Hindi bali na yung inyong kabuhayan ng nakamkam ng mga pastor. Pero pati yung kaluluwa nyo dadalhin sa impyerno. Hindi ba kayo natatakot sa Diyos niyan? Hindi ba kayo nagdidili-dili sa inyong sarili? Na ako'y kay tibay-tibay ko rito sa aming iglesia. Tanungin ko nga yung pastor namin kung talagang may abuloy sa Santa Cena. At may abuloy yan ng Huwebes. At may abuloy yan sa handog ng sanggol. Meron ba nun? Wala sa Biblia yun. Hahandog mo sanggol, aabuluyan mo. Ano yun? Lahat na lang ba nang gagawin mo may kasamang pera? Parang iglesia ni Ginoong Payawal. Nag-meeting ang kabataan, may abulo yan. Nag-aralan ng seminar ang mga manggagawa, may abulo yan. Sumamba ng Huwebes, may abulo yan. Sumamba ng Linggo, may abulo yan. Nag-meeting ang mga katandaan, may abulo yan. Nag-meeting ang mga dalagat binata, may abulo yan. May isipin nyo, katakot-takot na abulo yan. May ikapu pa. Oh, yan ang pruweba ko sa inyo, mga kababayan. Galit lang kayo sa akin eh. Mga miyembro, hindi ho kayo kinakalabang ko. Ang kalabang ko yung mga pastor nyo na nagdadaya sa inyo. Hindi kayo tinuturuan ng eksaktong nakasulat sa Biblia. Pero para magalit kayo sa akin, dahil lumalabas na hindi kayo nag-iisip. Mag-isip lang kayo. Ako'y naniniwala dadating ang panahon, makikilala ninyo ang tunay na pagsunod sa Diyos, kailangang eksakto. Because God is an exact God. Hindi po mapayag ang Diyos na mag-imbento ang pastor ng aral na ituturo sa inyo. Yung aral ng Diyos, yun ang dapat masunod to prove that God is supreme over all. Siya ang atin sinusunod, huwag kayong papayag, turuan kayo ng labi sa itinuro ng Diyos. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Deuteronomio,
sa Kapitulo 12 at versikulo 32, ganito ang sabi ng Panginoon. Pagka ganito ating ginawa, ito'y pagkilala nating siya nga ang hari, siya nga ang ating Panginoon, siya nga ang ating sinusunod. Alin ito? Kung anong bagay ang iniuutos ko sa inyo, ay siya mong isasagawa. Ngayon, kung anong bagay ang wika iniuutos ko sa iyo, siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. O kumikilala ka ngayon sa Diyos at hindi sa pastor. Natatakot ka sa Diyos at hindi sa pastor. Susundin mo ang Diyos. Ano ang sabi ng Diyos? Kung ano iniuutos ko sa inyo, siya ninyong isasagawa. Huwag niyong dadagdagan, huwag mong babawasan. Kaya hindi po mapayag ang Diyos kahit na sino'y magdagdag o magbawas sa kanyang mga iniutos. Pagka kayo pumayag, mga kababayan ko, naturuan kayo ng may dagdag at may bawas, hindi ang Diyos ang kinikilala ninyo, kundi ang inyong mga pastor. Ang dinidiyos ninyo, yung mga pastor nyo. Hindi ba kayo kinikilabutan, mga kababayan Pilipino, na kayo'y dumyo sa mga taong kagaya nating nagkakamali? Kasumpa-sumpa sa Diyos yan. Pakinggan nyo sa isang talata ng Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 25, ganito ang sabi ng Panginoon. 17:5. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ng kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Ano po ang sabi ng Biblia? Sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at humihiwalay ang kanyang puso sa Panginoon. Dapat po sa relihiyon, maging istrikto tayo. Kaluluwa natin ang pinag-uusapan Kaluluwa yan, kaligtasan yan. Ang pinag-uusapan sa relihiyon, yung eternity. Hindi 3 araw lang o 1 linggo, kaya 1 taon o 20 taon ang pinag-uusapan sa relihiyon. Ang pinag-uusapan sa relihiyon, yung eternidad na hinaharap. Kasi mapasama tayo at mapabuti, we are facing, inevitably, we are facing eternity. Napasama ka, ang punta mo'y eternal judgment. Napabuti ka, sa pamagitan ng pagtuturo ng mga ngaral na may takot sa Diyos, you are facing eternal life in the world to come. Kaya, ang pinag-uusapan sa relihiyon, eternidad, yung kawalang hangga. Pag ikaw ay napasama dahil sa manlulokong pastor, ang bagsak mo, parusang walang hanggan. Buhay ka rin doon, kaya nga lang nasa parusa kang walang hanggan. Ngayon, kung ikaw na may naakay ng mga ngaral na naturuan ka ng pagkatakot sa Diyos sa lahat, ang haharapin mo'y ligayang walang hanggan sa buhay na walang hanggan. Kaya, dapat niyong maintindihan, mga kababayan, na kung ako man ay nagkakaganito, kuminsan sabi nung iba, nanggagalaiti raw si Soriano. Tama ho yun. Kaya ako nanggagalaiti, kung alam nyo lang yung alam ko, kayo man manggagalaiti rin pinagluluko kayo Biro mo, si Kristo, kung nagturo ng Santa Cena, wala namang abulo yan. Pagkatapos itong mga pastor na ito, nagturo Santa Cena, dinagdagan ng abulo yan. Naghandugan ng sanggol, dinagdagan ng abulo yan. Ha? May ikapu pa, may linggo pa, may webis pa, may kung ano-ano pa. Sa Biblia yan. Sa Biblia, wala ho yan. Ang nasa Biblia, yung unang araw ng sanlinggo. Magbubukod, magsisimpan, magbibigay ayon sa ipinasya ng puso. Yun ho ang nasa Biblia. Unang Korinto 16:1 hanggang 3, ikalawang Korinto 9:7 hanggang 8. Yun ho ang abulo yan sa Biblia. Pinagdadagdagan ng katakot-takot ng dami nitong mga pastor na ito. Ngayon, kayo ngayon ang nasa lagay ko, alam nyo yung nasa Biblia. Alam ko kung niloloko kayo kung hindi. Sino kaya ang matutuwa? Pag natuwa ako, wala akong pagmamahal sa inyo. Yung aking pagkagalit dyan sa mga pastor na yan, yan ang pruebang mahal ko kayo. Dahil niluluko kayo mga kababayan. Niluluko kayo ng inyong mga pastor. Tatandaan nyo, pag ang iglesia ay tinayo ng tao, lalo na't babae pa ang namumuno, hindi ho sa Diyos yung iglesyang yan. Bawal ng Diyos yung babae mamuno sa relihiyon. Kagaya nitong Seventh-day Adventist na itinayo ni Ginang Ellen G. White. Dito mapapansin nyo, ang iglesyang ito, mali Mali. Bakit? Pangalan pa lang mali. Puntahan natin ang lalong malalalim na turo niyan.
isa sa napansing kunturo ng Seventh-day Adventist, madaling-madali niyong makikitang mali. Eto't babasa ako, ho. Those who read into the days of creation thousands of years or large indefinite periods of millions or even billions of years are questioning the validity of God's word, just as the serpent tempted Eve to do. Yun daw mga naniniwala na yung mga araw ng paglalang sa Henesis ay milyon o bilyon o libu-libong taon, yun daw kumu-question, tumututol sa pagkabalido ng salita ng Diyos. Bakit po? Ano ba ang paniniwala ng Sabadista tungkol sa creation o paglalang? Ituloy natin sa baba. What are the heavens? Some people are puzzled, and understandably so, by the verses that say that God created the heavens and the earth, and that He made the sun, moon, and stars on the fourth day of creation week 6,000 years ago. Ayan. Ang paniniwala ng Sabadista, mga kababayan, mula raw ng lalangin ng Diyos ang lupa, ang langit, yun daw ay nakakaraan ay 6,000 taon pa lang. Dito lang malina ang paniniwala ng Sabadista. Hindi po totoo na 6,000 taon pa lang ang mundo sa kanyang pagkalalang. Pero isa po sa mga fundamental doctrines ng Seventh-day Adventist Church. Palibasa, naniniwala po sila sa Sabat, yung pangingili ng Sabat. Hanggang sa panahong ito, nangingilin sila ng Sabat. O muna nangingilin sila ng Sabat, iginigiit nila yung kanilang paniniwala sa Sabat. Ang kanilang naging konklusyon, mula daw ng lalangin ng mundo hanggang ngayon sa ating panahon, 6,000 taon pa lang. Which is very, very, very wrong. Bakit po? Magtitingin ka na lang sa mga discoveries ng modern science. Hindi ka naman niniwalang 6,000 taon pa lang yung mundo eh. Ha? Yun pong sinasabi sa isang issue ng Time Magazine na nakakita sa mundo. Kailan lang dyan sa may banda ng Africa, nakahukay ng ano ba, skeleton? Ano ba skeleton? Yung bungo at yung mga buto, kalansay ng isang babae na nung kanilang isuriin, nang suriin nila, ipakita mo lang ito kapatid na direktora, nang suriin itong kalansay na ito'y umiidad ng 200,000 taon. Isipin nyo, 200,000 taon na yung kalansay ng babae. Paano nangyaring may kalansay na 200,000 taon sa mundo na 6,000 taon pa lang na ginagawa ng Diyos? Kaya yung paniniwala ng Sabadista na yun daw mundo'y 6,000 taon pa lang nalalalang, mali na yan eh. Mali po yan. Biblically, scientifically, patutunayan po nating mali yan, mga kababayan. I for one believe that the earth existed some millions of years ago. Probably even billions as scientists claims. Bakit? Okay, tingnan ninyo. Yun yung mga dinosaurs. Yung mga dinosaurs na isang klase ng hayop na nabuhay dito sa mundo, sabi ng mga siyentipiko, milyon-milyon taon na raw nakakaraan nung mabuhay yung mga dinosaurs na yon. Yung mga dinosaurs, malalaking hayop, at meron naman pruweba, nakahukay ang arkeolohiya ng mga kalansay ng dinosaurs. At nang ito'y kanilang isubject sa carbon dating, nang kunin nila ang edad nito sa magitan ng isang makabagong pamamaraan na tinatawag na carbon dating, umiidad ang dinosaurs ng millions of years ago. How come that on this earth once upon this earth roamed creatures that existed 3, 30, or even 40 million years ago,
when this world was only created 6,000 years ago, according to the Seventh-day Adventist Church. That is obvious. Hindi pwedeng may mabuhay dito sa mundo na ang edad milyon taon na, ito palang mundo'y na ginawa lang 6,000 taon nang nakakalipas. Para lang maigit-git nitong mga Sabadista yung kanilang Sabado, yung kanilang pangingili ng Sabado, nailigaw na sila sa paniniwala sa tunay na katotohanan. Ngayon, yung nadidiskubre ng siyensya, pwede ba natin? Pwede ba nating tutulan yan? Pwede ba nating pahindihan yan? Ang Biblia po at ang siyensya ay magkaugma, mga kababayan, sapagkat ang siyensya ay mga katotohanang natuklasan ng tao mula sa paglalang ng Diyos. Ang Biblia na may mga katotohanang nalagay na salita ng Diyos bago pa natuklasan ng siyensya. Halimbawa, kagaya nung natuklasan ng siyensya na yung mundo'y bilog, that the earth is round. Yan po, nang talagang mapatunayan ng taong ang mundo'y bilog at nakita niya sa retraton talagang bilog nga ang mundo, noong 1960s, more or less mga 1969, nang makunan sa spaceship, nakunan na ang mundo'y bilog, nang pumunta yung 3 astronauts na Amerikano sa buwan, sila Neil Armstrong. Nang pumunta sila sa buwan, nakunan nila ang mundo talaga sa retrato, bilog. Nakita natin ang mundo, bilog. Noon lang talagang nakita ng tao, sa kanyang mata may retrato ang mundo na bilog. Samantalang hindi pa dumadating yung panahon ng 1969, nakasulat na po sa Biblia na talagang ang mundo'y bilog. Pakinggan nyo itong 40:22 ng Isaias. Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa, at ang mga nananahan doon ay parang mga balang. Ngayon, He that sitteth upon the circle of the earth. Di yung palang earth may circle. Bilog ang ibig sabihin. Tingnan nyo sa King James Version sa English. He that sitteth upon the circle of the earth. Ang mundo'y bilog. Kailan pa nakasulat ito? Libo-libong taon na nakasulat ito sa Biblia bago natuklasan ng siyensya na ang mundo'y bilog. Nagpapatunay na yung katotohanang nasa Biblia at yung natutuklasan ng siyensya magkasama. Yung natutuklasan ng mga siyentipiko. Magkaugnay. Hindi magka-kontra. Kaya po yung paniniwala ng Seventh-day Adventist, ang mundo raw ay 6,000 taon. Tatalakayin natin yan sa mga susunod nating pagtatapos. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Tama ang sinasabi ni Brad Ely na walang karapatan ng mga pastor na magtayo ng iglesia, kundi sasampalataya tayo para maanib sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Hindi tao ang naglalagay sa loob ng iglesia, kundi ang Diyos. Iglesia ang itinayo ng Diyos at hindi fellowship. At ang itinayo ni Kristo ay tinatawag sa pangalan ng Diyos. Sa mga iglesia na itinayo ng mga tao, napakadelikado lalo na ang nagtayo ay isang babae at siya ang namumuno sa iglesia. Dahil nasusulat, ang babae ay nadaya ng ahas, kaya ang babae ay malakas ang puwersa na madaya. At sa Biblia, ang mga ginagawa talaga ng mga lider ay mga lalaki. At tungkol sa edad ng mundo. Hindi ito 6,000 years na paniniwala ng ibang mga relihiyon. Sa Genesis 1:1, malinaw na ang mundo ay created na o tapos na at pwede nang tirahan ng mga buhay na nilalang ng Diyos. At ang ibig sabihin ng earth sa Hebrew ay eretz ay tuyong lupa. Pero ang nasusulat sa verse 2, wala tayong nakikita na tuyong lupa, kundi isang globong tubig. Ano ang nangyari sa mundo na created na? Meron bang hindi naunawaan sa talatang ito kung bakit nababalot ng tubig ang mundo? Sa talatang 2, may salitang was na past tense. Ginagamit ang salitang was dahil may pangyayari sa nakaraan. Sa Hebrew word ay hawyaw na ang ibig sabihin ay to become o naging, na ang mundo na dating maayos ay naging wasak.
Ibig sabihin may nangyari talagang hindi maganda sa mundo kung bakit naging globong tubig ang mundo. At kung ating aanalisihin ang pangyayari, ang dating maayos na mundo ay naging gaya ng pangyayari sa bahang gunaw sa panahon ni Noah. Kaya, bago palalangin ng Diyos si Adan, may dati ng sanglibutan na umiiral. Kaya ang mundo ay hindi lamang 6,000 years ang edad ng mundo. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.